Paborito at abot kayang pampalamig ng maraming Pinoy ang sorbetes o dirty ice cream. Pero wag pong mag-alala, hindi raw talaga yan dirty. Saan nga ba ito nagsimula at paano ginagawa? Yan po ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Ang matinding init ng panahon, kayang-kaya pa ring basagin ng kalembang na hawak ni Mamang Sorbetero. Madami po siyang flavors. Ang pamilya Maranan, 35 taon nang nagbibigay ng matamis na ngiti ang kanilang dirty ice cream business. Na paglilinaw nila, hindi naman talaga madumi. Ang ginagamit nila sa paggawa ng sorbetes, mga demotor na mixer. Pagka nilagay natin dito, maghintay tayo ng 30 to 45 minutes. Madaling matunaw ay yelo dahil mainit eh. Nagdadala nga dyan yung asin. Ang dagdag panghatak nila sa kanilang mga suki, syempre pa, ang mga classic karitela na singkulay ng kanilang mga sorbetes. Mas maganda ang color yellow dahil biski na gabi, ang mga designs kitang-kita. Taong 1800s nang ipakilala sa atin ng mga Kastila ang sorbetes, hango sa salitang sorbeter na ibig sabihin dapat sipsipin. At ang klasikong paraan ng paggawa ng ice cream gamit ang kahoy na bariles na kung tawagi garapinera. Sa historical-themed restaurant na ito sa Angeles, Pampanga, isa sa pinakatatago nilang yaman ang kanilang garapinera na 40 taon na ang tanda. Gawa ito sa kahoy na palo china. At dito sa munting ice cream factory ni Nanay Ritz, garapinera pa rin ang ginagamit. We feel joy in our hearts kasi nga, yun ang dati naming nakikita sa paggawa ng ice cream. Sa garapinera, manu-manong hinahalo ang mga sangkap at pampalasa, tsaka palilibutan ng hinadkad na yelo na may halong asin. Mula noon hanggang ngayon, ang Pinoy Sorbetes patuloy na nagbibigay ligaya at kulay sa bawat tagaraw. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.